Good evening mga ka-zero. So, medyo madalang at saka ngayon lang tayo nagkaroon ng time na mag-upload ng video. So, bago tayo mag-start, gusto ko lang pasalamatan yung mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa channel natin. Although, di pa naman yung masyado pang malayo sa katotohanan yung channel natin guys, pero sige lang, hayaan nyo na. Minsan lang kasi nag-upload ng video, gawa ng busy tayo sa trabaho, tsaka madami tayong ginagawa din. So, yung pag-upload ng video, ano lang, parang by chance lang. So, bakit tayo mag-start? Shoutout ko muna itong nasa listahan. Pasensya na sa mga hindi ko maalala, medyo matagal kasi. So, shoutout kay Bro Kim to you. Bro Kim, so ingat ka dyan sa trabaho mo. At gusto ko rin shoutout si Bro Jimaruka, aka Pobreng Mga Ngaso. Panoorin niyo yung channel niya. Tsaka parang kakatapos lang ng pan-shoot nila. No? Kay Bro Romel Melendres, at saka sa mga kasama namin na sa hunting hobby, si Lunlun at saka si Tiago. Kay Bro Erwin Villasilio, kasama din sa hunting, tsaka yung sa asawa niya. At saka kay Pari Alan, Ronald Alan Matote. Tsaka kay Manong Oscar, the legendary hunter. Yan. Sa classmate ko, tsaka ang pare ko, kay Pari Lloyd Villarimo, Tinambakan, no? Classmate ko. Kay Sir Paul Pailago, Sir, welcome home. Galing Cebu to nagbakasyon. Kay Bro Eduardo C. Bro, gandang gabi sa'yo. Congrats, nasa sa'yo na yung si number 62. Alam mo na yun. Kay Bro Alan Dison Albaro. Bro, gandang gabi sa'yo. At saka kay Bro Undo Riruma. Of course, no? Hindi natin na makalimutan. Saka kay Bro Jade Abuton, no? Ng Surigao. Si Bro Jimboy Jamie ng Cebu Airworks. Yan. Saka huwag natin kalimutan si Bro Daber on the Bib. So, gandang gabi sa iyo, bro. Tsaka kay Bro Jobert Junicio. So, sino pa ba yung iba? Kay Bro Joseph Tumumpong. Sino pa man? Hindi ko na maalala. Lahat kay Bro Al Alamin. Yan. Kay Manong Titing. Tagum City. Mayang gabi, Inong. Tsaka kay Ronald, no, yung maker ng DBB barrel. Mayang gabi, Nald. Ginsa pa man. Sino pa ba? Hindi ko na maalala. Kalimutan ko. Kati pa ng ulo ko. Ano, balakubak siguro. Yan. So, update tayo mga kasiro dun sa yung unit natin na receiver na pinagawa natin dun sa Cebu. No? Yung materials nga pala natin doon is na-feature ko doon sa is T7 aluminum na galing naman kay Bro Daber on the Bid. So bro, maraming salamat sa iyo. Medyo matagal na yun. Tsaka thank you sa pagparaya doon sa piyesa na makakuha tayo ng piyesa na T7 aluminum. Pinili ko yung T7 aluminum kasi alam natin na medyo mas matigas siya compared to P6. Although, nasa paghihigpit naman yung mga tornilyo. Kaya lang, dun sa mga tornilyo natin, hindi may iwasan minsan, no? Tsaka yung T6 kasi, medyo malambot siya. Minsan, naantay sa paghihigpit. So, naging, nalulos yung thread niya. Mabilis siyang malus yung thread niya, gawa ng malambot nga. Pero dun sa T7 aluminum, nasubukan ko na siya, no? Sa isang unit ko, ang ganda, medyo siya, makunat siya, kaya hindi siya basta-basta nalulus yung thread niya. So tapos na, nabuo na yung unit natin na pinagawa kay Bro Undo Riruma. Actually, ang purpose ko sana doon is yung purpose ko doon is for competition lang talaga siya. Pero nung i-assemble ko siya, paki-close. So, nung maingay yung mga aso ko, nung inasimbol ko siya, napag-isip-isip ko na siguro dalawang na lang.
gawin nating semi BR yung setup natin. Para just in case may competition tayo sa laro, pwede natin siya magamit. Tsaka pwede din natin siyang gamitin sa hunting. So much for that mga ka-zero. Ipapakita ko na sa inyo yung kabuuan ng unit natin. Actually matagal na itong natapos. Ang ano lang is yung barrel. Yung barrel. Kasi yung barrel sana na intended dito is medyo kailangan natin na i-sleeve siya. Kasi nga gawa nung nilaan natin siya sa isang receiver tapos hindi natuloy. So namumblema ako dun sa barrel. Buti na lang dun sa kaibigan ko, kay Pari Alan na Matuti. Pre, daghang salamat pre. So mayroon akong barrel na nakalaan dito. So iisa-isa natin at papakita ko na sa inyo yung kabuuan ng unit. Ito na siya. Yan. Tan 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 tan. Yun. Okay? Yan. Medyo mahaba-haba mga ka-zero. Yan. So, yung setup natin is semi-BR setup siya. So, kung titingnan nyo dito sa ilalim, medyo malapad. Yan. Okay? Papakita natin ng... Sa mga nag-aabang, ito na mga ka-zero, yung receiver na gawang Cebu by Bro Ondo Riroma. Yan. Okay? Yun o. Yan. Okay. So, ito na siya guys. So, iisa-isahin natin mga ka-zero. Kasi ito hindi to buo na unit. Talagang pinagtiyagaan natin na buuin ito. Yan. Sa T7 aluminum, ito galing sa kaibigan natin kay Bro Daveron David. Sinabi ko na sa inyo doon sa last video. Yan. Tsaka ito na yung gawa ni Bro Ondo Riroma. Kung maalala nyo si tawag nun Captain Dinopol. Yan. Yung receiver na to, ito din yung receiver na gamit niya dun sa 2019 Asian Games, no? Gawa ni Francisco Riroma or Ondo Riroma ng Cebu. Ito, napaka-smooth lang guys. Wala itong naka-chamber na bala. Clear ito. Yan. Napaka-smooth lang ng trigger. Mayroon siyang adjuster dito sa ilalim. Yan. Hindi masyadong kita. Yan. Itong nasa harap ng trigger is yung kapit ng ang kapit ng trigger natin. So tapos itong nasa likuran, ito naman yung slacking system niya. Kung gusto mong meron siyang slacking, pwede mong lagyan, luwagan mo lang. Pero kung gusto mong walang slacking, yung tatapikin mo lang ng konti is puputok na, yan, hihigpitan mo lang nasa likod ng yan. Okay? So ano pa? Yung wood stock natin, ito. Yan. Akala nyo magaan lang. Tinimbang ko to guys. Alam nyo, kasama na lahat. Pati yung suppressor niya. Tumitimbang siya ng mahigit 6.5 kilos ito. Ito. Medyo may kabigatan siya. Kasi yung kahoy na gamit natin dito is apitong wood. No? Kung narinig nyo na apitong, isa sa mga tawag doon, hardwood na nakikita dito sa Pilipinas. Kaya lang, sa ngayon, pahirapan na kung mayroon man, di mo na basta-basta makukuha o di mo na basta-basta mapuputol. Yan. Kasi bawal siya putulin. Ito, savings ito. Mayroon tayong nakilala, may mga stock siya, mga 1990s pa, mga 1990s na stock or savings niya ng mga kahoy. Ito, sabi nga niya, mas matanda pa daw to sa nasa 100 years old pataas siguro yung niya, yung age ng kahoy na to.
Yan. Mabigat siya guys, yung kahoy na to. Medyo may kanipisan lang. Yan. Hindi naman masyado makapal to kasi semi-BR lang yung setup natin. Pitong wood, tapos may ginawa tayo dito para gumanda naman yung kulay niya. Yan. So, walang ano to, hindi to pintura. Yan. Sanding sealer lang. Tsaka may nilagay tayo dito konting ano sa kahoy para yan. Okay? Tsaka yung kahoy, yung wood stock guys, yan. Yung wood stock na to. Siguro makikita niyo sa post niya no, Jimboy Jamie ng Cebu Airworks. Pero nagpaalam tayo sa kanya, bro, maraming salamat. Hindi ko man nagaya or hindi ko man nakopya yung kabuuan ng stock na yun. Pero at least inspired to doon sa gawa mo. Yan. Doon to inspired yung making. Tsaka pinapasalamatan ko yung kaibigan ko na si Bro Romel Melindres. Siya talaga yung gumawa nito. Yan. Gawa niya to. Yan. Yan. So, yan. Ganda. Ganda ng pagkagawa ni Bro Romel. Yan. So, dahil for competition siya, kailangan natin ng medyo mabigat na setup. So, naka aluminum bottle tank tayo. Okay? Aluminum bottle tank. Tapos naka carbon sleeve tayo. No? Carbon fiber sleeve. Yan. 22 mm ang outside diameter ng carbon fiber sleeve na to. Tapos kasi gagamitin natin siya for hunting, naglagay tayo ng suppressor. Suknat suppressor. Na gawa naman ni Sir Ipe. Okay? So, yan. Merong obstruction. Okay? So, yan siya. Tapos, gusto kong pasalamatan si Sir Gilbert Felipe. Yan. Yung barrel na nakakabit dito sa unit natin is yung barrel ngayon na GF 1000. Ayan. So, Sir Gilbert, maraming salamat. Tsaka, na-try ko na siya. Yun. Meron akong video dun, pero wala tayong side shot cam. No? 3D shots. Kung may sisingit ko siya dito sa video na to, ipapakita ko na lang. Okay? GF 1000 by Gilbert Felipe. Yan, the GC Mag founder or maker ng GC Mag, no? So, ang gandang klaseng barrel. Steel barrel siya. 23.5 inches yung haba nito. Yan. Thank you kay Pari Alan. Nauna ito. Yan. Nauna na barrel. Okay? So, meron tayong isang barrel dyan. Yung gawa naman ni Ronald. Yung DBB barrel. So, kailangan lang natin yung sleeve kasi nga natapyasan yun. Hindi siya pwedeng ano dito, nakuhanan siya ng konting udi kaya maluwag siya dito. Hindi pa siya na-sleeve. So, buti na lang mayroon na tayong barrel. Okay? So, yan. Naka-markle siya na Wolverine 5-25 by 50. Yan. So, ayos na. Okay na to. Nasubukan ko na siya at magandang tumama. Magandang klase. Magandang tumama yung barrel na to. Actually, so, sa lahat ng mga barrel na nasubukan ko, may kanya-kanya kasing characteristics yung mga barrel. Meron siyang kanya-kanyang tuning. No? Depende sa bala na gagamitin mo, depende din sa velocity na i-apply mo. So kung hindi ako nagkakamali, dito sa barrel na to, kailangan siya ng medyo mataas na velocity para makuha mo yung nasa sample video talaga ni Sir Gilbert Felipe. Pero na chrono ko siya, sinubukan ko siyang i-chrono. Kasi nung unang nag-tune ako, hindi ko alam talaga anong velocity niya. Tsaka yung gamit natin na Astro, yung new variant na Astro galing kay Ma'am Rose Banikid, no? Asawa ni Sir Chris Papakid. No, ang gandang klase ng ano ngayon, yung new variant na Astro, maganda siya.
Nung nung sinubukan ko sukatin yung chrono, naglalaro lang siya sa 860 EPS sa barrel na to. Sir Gilbert, sabi mo nga is i-tune ko lang siya. Kung gusto ko mahinang velocity, kailangan ko lang siyang i-tune. So 860 sir. Yung nakita niyo na pinorward ko sa inyo na sample doon sa accuracy test niya. Kaya lang wala tayong side shot cam. Pero 23 meters lang yun kasi dito lang sa loob ng yard ng bahay. At saka medyo mahangin at maulan sa labas. Tinry lang natin sa 23 meters. So, one holer siya. Okay? So, yun. Siguro ito na. Kung may mga palaro man or something na competition, isasabak natin to. Tsaka na tayo kung gaano katalas tumama. Doon na lang sa competition. Tsaka kung makakahiram tayo ng side shot cam holder, try nating kuhanan ng accuracy test to gaya nung naunang mga unit ko. Iba-ibang barrel na subukan ko. Merong imported, gaya ng Luther Walter. Pero talagang kailangan mo siyang i-tune kung saan siya maganda tumama. So, ito, hindi ko pa nasagad hindi ko pa na reach yung minimum na velocity niya kasi nakalagay dito is 990 supposed to be to 1000 plus EPS yung i-apply na velocity, pero kasi nga wala akong chrono. Before pa siya na-chrono, na-tune ko na siya, na-target ko siya ng 30 to 50, 860 lang, pero napakagandang tumama na. Yan. So, try natin na mag-adjust ng power. Kasi dito, sinagad ko na to. Tas, yun lang talaga kaya kasi yung output natin is 1,000, ang output natin is 1,700 EPS lang yung output natin. So, kung gusto nating lakasan pa, or gusto nating lumakas pa yung niya, kasi okay naman yung plenum niya, tataasan lang natin ng output. No? Siguro kung itataas natin siya sa mga 1,900 to 2,000 output, siguro ma-reach natin yung minimum na velocity na 990. Yan. Pero kung sa akin lang, depende na yon sa tuning. Pero sabi nga dun sa review ni Sir Gilbert, 120 meters, no? Hindi lalabas siya sa 25 cents. O hindi siya lalabas sa piso pag nakuha mo yung ganong velocity. Kaya gusto ko siyang subukan. Pero para sa akin, sulit na to. Yan, 860 o to 900. Sulit na. Kasi kung masyado malakas din yung velocity ng erga natin, medyo matakaw sa hangin. So, yun lang yung kasi matakaw sa hangin. Pero okay na ako. Yan. Sulit na sa ganung velocity. Pero gusto ko pa rin subukan na i-reach yung 990 kps na minimum to 1,000. So, kailangan lang natin mag-upgrade ng velocity. So, yan na mga kasiro, yung unit natin, no, na Semi BR setup. Okay, yan. Medyo mahaba-haba. Okay, yan. Yan. Ang kinang talaga ng T7 aluminum. So yung sa unit ni Bro Jimboy, yan. Adjustable yung dito niya, cheek rest, tsaka yung butt flip ba tawag dito? Hindi ko matandaan ano ba ito. Yan, adjustable yun sa kanya. Yun yung di kaya kasi wala tayong gamit na kailangan natin tabasin ito dito tapos lagyan ng cheek rest adjuster. Pero sige lang, okay na to. Okay na yan. Okay.
So, napaka-smooth lang ng trigger na to kasi nakaset tayo na ano natin siya sa pinaka-fine na ano. Yun. Konting pan lang. Ayan oh. Halos hindi mo na gagalawin yan oh. Oh. Yan, isa pa. Ayan oh. Okay? So, napaka-smooth ng trigger niya. Sinubukan ko na ito kanina, yung nag-target tayo doon. Tsaka naka-ano tayo. 15? 15 piraso. Shoutout nga pala kay pare Jok. Yan, nasa kanya yung tinarget natin kanina. Sabi niya mag-update daw siya pero hindi ko alam hanggang ngayon. Walang update kung anong style yung ginawa niya doon. Yan. Okay na. So, ito na mga kasiro ang kabuuan ng unit natin. Okay. Side lever na single feed mechanism. Yan. Pang ano talaga siya, pang laro na disenyo. Yan. Okay? Kung meron man tayong mga revision, saka na medyo magastos pag nagre-revise tayo. Yan. So, that's it mga ka-zero. At maraming salamat sa lahat ng umantabay na mabuo yung unit natin. So, kung di ko man kayo natandaan na shoutout dyan, pasensya nyo na mga ka-zero kasi medyo matagal bago tayo nakapag-upload ng video. So, ito na yun siya. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta. And God bless us all.